powerless ang ating Energy Secretary sa pag-control ng power rates pati ng fuel. Bakit kaya ganun? Tuloy napapaisip ko, distinguished speaker, distinguished colleague, kung ang ating Department of Energy ba ay nagsisilbi pa sa ating mamamayan o para ba ito sa ating mga negosyante na lang? Is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. Magalang-galang na kongresista ng BH Party List, Congressman Nasal, isa pong pribilehyo na maging co-author ng inyong resolusyon na inihain ngayong araw para imbestigahan ang Meralco, pati na rin ng ERC, pati na rin ng DOE dahil sa hindi maipaliwanag na pagtaas ng kuryente ngayong buwan na ito. Ako po ay lumagda bilang co-author ng inyong inihaing resolusyon. Thank you, distinguished colleague. Maraming salamat sa iyong Opo. suporta. Sa katunayan, Mr. Speaker, distinguished colleague, ang inyong pong kinatawan ay naghain din ng mga panukalang batas para po pababain ang sigil ng kuryente. At ito po ay hanggang ngayon ay nakabinbin sa Committee on Energy. Meron po dyan panukala na pag 2,000 kilowatts below ang iyong consumption, dapat po ay ilibre na ito. Meron po din kaming Enhanced Lifeline Act at meron din po kaming panukalang batas na tanggalin na ang VAT sa paniningil sa kuryente. At up till now, the bill has been languishing in the committee at di pa po ito natatalakay. Sa katunayan, meron din pong similar bill that our majority leader, Sandro Marcos, has filed. There's a similar bill with the objective of lowering the electricity rates. Meron po siyang inihain na batas. At magpahanggang sa ngayon ay hindi pa po ito tinatalakay sa komite. Meron po ba kayong ideya, Ginoong Speaker, distinguished colleague, kung bakit ang mga power bills na ito, di umano, ay hindi tinatalakay sa Committee on Energy? Nandito po sa tabi ko ngayon. Ating chairman ng Committee on Energy. Tanungin po natin siya. Pero dapat po matalakay na yan at the soonest possible time. I'm very glad, distinguished colleague, dun sa mga nabanggit nyo po and na final nyo with na mga bill upang mapababa ang kuryente. At ako po ay willing rin mag-co-author dun sa inyong mga bill na final. Salamat po, Mr. Speaker, distinguished colleague. At sa tingin niyo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, ay makatarungan po ang pass-on nature ng mga ito na yung mga taxes ay ibinabalikat ng mamamayang Pilipino? Nung tinitingnan ko po yung aking billing sa aming bahay, napansin ko nga po na pati ang taxes dun sa lahat ng charges, yung kanilang corporate tax na dapat binabayad, ay sa atin po sinisingil. Dapat po, nanggagaling yun sa kita na nila. Hindi po add-on. Yun po ang aking napansin. So, isa po yan sa nais natin questionin at nais natin alamin. Kaya po tayo nag-file ng resolution. And thank you for co-authoring the resolution, distinguished colleague, Mr. Speaker. Opo, at maging yung system loss na yung pong energy na nawawala dahil sa yung mga nagnanakaw ng kuryente, yung energy na nawawala habang ito ay tinatransmit, bakit ba ang mamamayang Pilipino na naman ang magbabalikat nito? Kaya na nga, yun na nga ho ang nangyayari. Kaya nga po natin hinihikayat na tayo po ay dapat mag-imbestiga na, tignan po natin, alamin po natin sa ating power distributor dito sa Meralco, bakit po ganito po ang nangyayari sa billing natin at bakit lahat na lang ipinapasa po sa atin. Opo, at habang pinapanood ko ang ating DOE Secretary,
habang marami pong nagrereklamo sa taas ng singil sa fuel, sa elektrisidad natin, para bang baliwala lang sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit gano'n na medyo nakukuha pa niyang ngumiti. Sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipino, parang sasabihin niya, wala akong magagawa dyan. Dahil pag nag-tweet na si President Donald Trump, nagkakaroon ng mga speculation na baka tumaas na naman ang presyo ng langis. Para bang powerless, virtually powerless ang ating Energy Secretary sa pag-control ng power rates, pati ng fuel. Bakit kaya ganun? Tuloy napapaisip ko, distinguished speaker, distinguished colleague, kung ang ating Department of Energy ba ay nagsisilbi pa sa ating mamamayan o para ba ito sa ating mga negosyante na lang? Hindi ko po maisip kung kanino ba nagsisilbi ang DOE ngayon. Para sa taong bayan pa ba o para sa mga negosyante? I'm sure naman, distinguished colleague, Mr. Speaker, that the DOE wants to fight for the interest of the Filipino people. Kaya nga, alamin po natin sa pagka tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng investigasyon at alamin po natin, ipatawag rin po natin doon ang DOE at alamin po natin ang posisyon nila with regards dito nga sa ginagawa ng Meralco. Opo, at sana po ay may calendar na sa lalong madaling panahon ang inyong inquiry, distinguished speaker, distinguished colleague, para po matalakay na natin ito sa lalong madaling panahon. And that is what we request from this August body, na tayo po ay mapagbigyan na at makalendar na po ang resolution ng ating final. Opo. At ilang dekada na po ang nakalilipas mula nung ipinasa ang IPIRA Law. Ang layunin po ng IPIRA Law is to distribute electricity to the consumers in the least cost manner. Ilang dekada na po ang nakakalipas, pero hanggang ngayon po ay nananatiling panaginip pa rin ang layuning ito ng IPIRA Law. At sana po ay ako po ay naghihintay na maimbestigahan na ang phenomena na ito sa Meralco. Salamat po ng marami, Mr. Speaker at distinguished colleague. Thank you, distinguished colleague. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Thank you, Honorable Marcoleta. Mr. Speaker, I move to recognize Honorable JCM Abalos from Porpis Party List for his interpellation. The Honorable Abalos is now recognized. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Is the distinguished gentleman from BH Party List willing to yield to this representation for a few clarificatory questions? Yes. Yes, go ahead, distinguished colleague. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Unang-una, gusto ko po i-manifest ang aking suporta kay Representative Robert Nazal dahil nagbigay rin po ako ng privilege speech kahapon at naniniwala po ako na kailangan imbestigahan at alamin po natin kung bakit naging ganito po ang presyo ng ating kuryente. As a matter of fact, Mr. Speaker, tayo na lang ata ang nag-iisang bansa sa mundo kung saan may value-added tax mula generation, transmission, at saka distribution. Naniniwala po ako, Mr. Speaker, na kailangan alamin po natin kung bakit ganito ang presyo ng kuryente. Gusto ko lang po malaman, Mr. Speaker, kung ano ang pananaw ng ating kapwa mambabatas pagdating po sa mga subsidy katulad ng lifeline subsidy. I support fully yung lifeline subsidy, no. I don't have anything against it. Ang nagiging problema lang po is pati yung taxes, nagkakaroon ng taxes on the lifeline subsidy. And the taxes are based on a percentage of the total. Right. Mr. Speaker, gusto ko rin po malaman mula sa ating kasamahan dito, ang amount po ba na charge ng ating mga distribution utility pagdating sa lifeline subsidy, malaki po ba ang idinadagdag nito sa electricity bill ng bawat consumer to the point na tataas po ang kalahatang presyo ng isang electricity bill? Substantial po ba ang nagiging increase na binabayaran natin?
I don't have a copy of the bill here, pero I believe it's a certain percentage of the total bill. It accounts for a certain percentage of the total bill. Mr. Speaker, for everybody's information, ayon po sa mga recent IRR at ayon po sa batas, ang charge po sa Lifeline subsidy ay may halagang 1 centavo Yes. per kilowatt hour. And as a matter of fact, Mr. Speaker, ang sinisingil po natin sa consumer is actually less than half of 1% of the entire electricity bill. Nakikiisa po ako kay Representative Robert Nasal dahil naniniwala po ako, ang bawat consumer tayo po ay ang nagbabayad nito eh. Pinapass on sa atin ang charge at naniniwala po ako ang bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, nagbabayad ng electricity bill para lang makaraos. And of course, mahalagang malaman natin kung Yes. saan po napupunta ang ganitong mga koleksyon, kung na-utilize ba sila na maayos at kung napupunta talaga sila sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nabanggit po ng kagalang-galang na Robert Nasal na sa huli, iisa ang sumasalo, ang Pilipinong nagbabayad ng bill. Binanggit rin po ni Representative Nasal, hindi ang pinakamahirap dahil sila ay may protection. Maaari po ba tayo makarinig ng clarification regarding this statement na hindi ang pinakamahirap dahil sila ay may protection? Those who are getting the poorest of the poor, parang meron silang subsidy. That's my understanding. So they pay parang if I